Kahit ang sarili kong ama na ipadala ko sa kabilang buhay ng walang nakakaalam. Ikaw pa kaya. Ang masalitang ito ay binitawan sa kalagitnaan ng isang mainit na pag-away, ngunit ang lamig ng boses ni Clara ay sapat na para magpatayo ng balahibo ni Carlos. 3:00 ng madaling araw nun, umulan ng malakas sa labas ng kanilang mansyon sa Ayala, Alabang. Lasing si Clara, ang mga mata nito ay walang emosyon, nakatitik sa kanya na tila ba isa siyang insekto na madaling tapakan. Sa unang pagkakataon, sa 5 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, nakaramdam ng matinding takot si Carlos sa babaeng pinakasalan niya. Kinabukasan, habang mahimbing na natutulog si Clara dahil sa epekto ng alak, hindi mapakali si Carlos. Paulit-ulit na nag-eko sa kanyang isipan ang banta ng asawa. Isang pag-amin ba iyon o dalalang matinding galit at kalasingan? Ngunit nang balikan niya sa kanyang isipan ang nakaraan, ang magkakaibang ikinikilos ng kanyang asawa sa mga nakalipas na taon, nakaramdam siyang matinding kaba. Bihirang magkwento si Clara tungkol sa kanyang ama. Walang litrato ngang matanda sa buong bahay. Wala siyang ipinapakitang emosyon kapag sumasapit ang anibersaryo ng kamatayan nito. Tila ba inilibing na rin niya sa limot ang mismong alaala ng lalaking nagbigay sa kanya ng lahat ng yaman na tinatamasa niya ngayon. 18 taon na ang nakalipas. Taong 2005 buwan ng Disyembre, sa isang tahimik at eksklusibong subdivision sa Makati, binawian ng buhay si Don Arturo, isang kilalang bilyonaryo na yumaman dahil sa matalinong pagbili at pagbebenta ng nga ari-arian. Si Don Arturo ay hindi pangkaraniwang mayaman. Wala siyang interes sa magagarang sasakyan, malalaking party o mamahaling relo. Madalas siyang makitang naglalakat-lakat lang sa subdivision tuwing umaga, nakasuot ng simpleng kamisa de chino, bumibili ng pandesal at nakikipagkwentuhan sa mga guwardiya. Ang kanyang yaman ay maingat niyang pinangangalagaan at pinalaki niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Clara na may mahigpit na disiplina sa pera. Ito ang naging ugat ng palihim na alitan ng mag-ama. Kabaliktaran ni Don Arturo, uhaw si Clara sa atensyon at luho. Gusto niya ang mga designer bags, ang mga bakasyon sa Europa, at ang pagrespeto ng matataas na tao sa lipunan. Ngunit hanggat buhay ang kanyang ama, nakakadena ang kanyang pangarap. Hindi mo maaring gastusin ang perang hindi mo pinahirapan, palaging paalala ni Don Arturo. Para kay Clara, ang mga salitang ito ay hindi pangaral, kundi isang sumpa. Kaya naman, nang matakpuan si Don Arturo na malamig at wala ng buhay sa kanyang kwarto, isang malamig na umaga, nabigla ang buong komunidad. Ang kwarto ay mayos. Walang senyales ng pilit na pagpasok. Nakasara ang mga bintana at ang pinto ay hindi nakalok mula sa loob. Si Clara ang unang nakadiskubre sa katawan ng matanda. Nang dumating ang mga autoridad at mga doktor, isang simpleng konklusyon ang ibinigay, inatake sa puso sa mismong pagtulog. Isang natural na pagkamatay na dulot ng katandaan. Sa loob lamang ng 3 araw, naging abo ang katawan ng bilyonaryo. Walang otopsiya, walang malalimang investigasyon. Mahigpit na tinanggihan ni Clara ang anumang eksaminasyon sa katawan ng kanyang ama. Sinasabing labis daw itong masasaktan kung hihiwain pa ang malamig nitong bangkay. Masyadong mabilis, masyadong tahimik ang naging paglisan ng isang taong may ganoong kalaking yaman. Nagtaka ang mga kapitbahay at mga dating kasosyo sa negosyo. Paanong ang isang matandang malakas, panamang maglakat ng walang tungkot, ay bigla na lang bibigay ang puso. Ngunit ang mga pagdududa ay nanatiling bulong-bulungan lamang. Nakita ng lahat kung paano humagulgol si Clara sa burol ng kanyang ama. Nakita nilang pilit siyang inaakay ng mga kaibigan dahil halos mawalan siyang malay sa harap ng kabaong. Sino ang maghihinala sa isang anak na labis na nagdadalamhati?
Isinara ng pulisya ang kaso ng walang anumang pag-aalinlangan, pero hindi lahat ay naniwala sa luha ng tagapagmana. May mga matang nakamasid sa loob ng mansyon. Ilang buwan bago mamatay si Don Arturo, may isang estranghero na pumasok sa kanilang buhay. Si Mateo, isang lalaking nasa edad 30, tahimik, may malalim na mata, at nagpakilalang isang bihasang caregiver. Si Clara ang nagpumilit na kunin ito para alagaan ang kanyang ama, kahit na iginigit ni Don Arturo na malakas pa siya at hindi niya kailangan ng magbabantay. Dahil sa patuloy na pamimilit ng anak na kunwari ay nag-alala sa kalusugan ng ama, napilitang pumayak ang matanda. Napansin ng matamatagal ng kasambahay na may kakaiba sa kilos ng bagong caregiver. Mas madalas pang makasama at makausap si Mateo at Clara kaysa kay Mateo at sa pasyente nito. May magagabing nag-usap sila sa madilim na bahagi ng hardin ng pabulong at sa tuwing may dadaan na kasambahay, bigla silang tatahimik at maglalayo ng ilang hakbang. Isang gabi, 2 linggo bago mamatay si Don Arturo, nakita ng isang nakpupuyat na kapitbahay, si Mateo na nagmamadaling lumabas ng gitbit-bit ang isang maliit na itim na plastic bag. Palingalinga ito, tila may tinataguan, bago mabilis na nawala sa dilim ng kalsada. Ang lahat ng ito ay nabaon sa limot kasama ng abo ni Don Arturo. Nakuha ni Clara ang lahat ang mga titulo ng daan-daang ektaryang lupa, ang mga nag-uumapaw na bank accounts at ang bilyon-bilyong halaga ng life insurance. Iniwan niya ang lumang mansyon sa Makati, kasama ng lumang alaala at bulong-bulungan at nagpasimula ng panibagong buhay na puno ng luho kasama ang kanyang bagong asawa na si Carlos. Fast forward sa kasalukuyan, pinunasan ni Carlos ang malamig na pawis sa kanyang noo habang nakatayo sa harap ng nakakandadong bodega sa likod ng kanilang mansyon. Dati-rati, mahigpit na pinagbabawalan siyang pumasok dito ni Clara. Mga lumang gamit lang yan ng papa ko, huwag mo nang pakialaman. Ang palaging madiin na babala nito tuwing magtataka si Carlos kung bakit hindi iyon ipinapalinis. Ngunit ngayon, matapos marinig ang nakakakilabot na pagamin ng asawa, itinulak siyang kanyang sariling takot na alamin ang totu. Kumuha siyang martilyo at puwersahang sinira ang kandado. Amoy alikabok at amag ang sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng patong-patong na kahon ng malumang damit at sapatos, natakpuan niya ang isang bagay na pilit itinago sa paningin ng mundo, isang lumang desktop computer. Kulay puti na naging naninilaw na sa paglipas ng halos 2 dekada. Nakabalot ito ng maayos sa makapal na plastik. Tila ba pinoprotektahan mula sa kahalumigmigan? Bakit itatago ng kanyang asawa ang isang sirang computer mula pa noong taong 2005? Bakit napakahigpit ng utos na huwag itong gagalawin? Hinaplos ni Carlos ang malamig na bakal ng CPU. May isang madilim na sikreto sa lupngang makinang ito, isang lihim na tahimik na naghihintay na pukawin. Alam niyang kapag binuhay niya ang computer na ito at nakita ang laman, hindi na kailanman babalik sa normal ang kanyang buhay. Handa na ba siyang harapin ang katotohanang nakasiping niya gabi-gabi ang isang mamamatay tao? Huminga ng malalim si Carlos, dahan-dahang binuhat ang mabigat na CPU at naglakad palabas ng bodega. Hindi napapansin ang figura ng isang babaeng nakatayo sa biyanda ng ikalawang palapag, tahimik na nakatingin sa kanya pababa. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Carlos ay tila may kasabay na mabigat na tibok sa kanyang dibdib. Nakabalot pa rin sa makapal na plastik ang naninilaw na CPU at nakapatong sa passenger seat. Pasado 5:00 ng umaga, ngunit madilim pa rin ang kalangitan at patuloy ang buhos ng ulan sa magkalsada ng Maynila. Patingin-tingin siya sa rearview mirror. Pilit na kinakalma ang sarili, ngunit hindi niya maalis sa kanyang isipan ang malamig na tingin ni Clara mula sa balkonahe. Nakita kaya siya nito? Kung bakit hindi ito bumaba para pigilan siya? Dumiretso si Carlos sa himpilan ng pulisya.
Wala na siyang pakialam kung magmukha siyang baliw na nag-iimbento ng kwento. Mas gugustuhin pa niyang mapahiya kaysa matulog muli sa iisang kamakasama ang isang taong may kakayahang pumatay ng sariling dugo at laman. Sa loob ng presinto, amoy kape at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Puno ng pagod ang mamatang tumingin sa kanya nang humingi siyang kausap mula sa investigasyon. Hindi nagtagal, umupo sa harap niya si Inspektor Renato Santos, isang veteranong pulis na may malalim na gatlasanu at puting buhok na nagpapakita ng ilang dekadang nang paharap sa pinakamadidilim na sikreto ng siyudad. Nanginginig ang mga kamay ni Carlos habang hawa ang isang baso ng mainit na tubig. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-away nila ni Clara, ang nakakakilabot na mga salitang binitawan nito. Kahit ang sarili kong ama na ipadala ko sa kabilang buhay ng walang nakakaalam. Ikaw pa kaya? At sa huli, itinuro niya ang lumang computer na nakapatong sa mesa ng inspektor. Sa simula, nakikinig lamang ng tahimik si Inspektor Santos. Marami na siyang nakaharap ng mga mag-asawang nagawi at nagbabatong ng mga walang besehang akusasyon para makaganti sa isa't isa. Ngunit nang mabanggit ni Carlos ang pangalang Don Arturo, biglang napatigil sa pagsusulat ang inspektor. Ibinaba nito ang kanyang ballpen at tinitigan ng maigi si Carlos. Natatandaan ni Santos ang kasong iyon. 18 taon na ang nakalipas, usap-usapan sa buong presinto ang biglaang pagkamatay ng bilyonaryong si Don Arturo. Maraming nagdududa noon. Paanong ang isang malakas na matanda na araw-araw naglalakad sa subdivision ay basta na lamang babawian ng buhay? Ngunit dahil walang ebidensya ng foul play at mahigpit na tumutol ang nakdadalamhating anak sa otopsiya, mabilis na isinara ang kaso. Natural na kamatayan, heart attack. Iyon ang nakasulat sa opisyal na report. Kinuha ni Santos ang susi ng archive room sa basement ng presinto. Matapos ang halos 2 oras na paghahanap sa masukal na patong-patong na mga lumang folder na amoy amag, nahanap din niya ang manipis na file ni Don Arturo. Binasa niya ang nilalaman nito. Nakasad sa ulat ng doktor na naging basehan ng death certificate ay ang history of severe cardiovascular disease ng matanda. Ngunit may isang detalye na nakapukaw sa atensyon ni Santos. Ang medical record na pinagbasehan ng doktor ay hindi galing ng direkta sa ospital. Isa lamang itong photocopy na ibinigay mismo ni Clara noong umagang matakpuan ang bangkay. Noong panahong iyon, dahil sa yaman at impluensya ng pamilya, walang nag-isip na kumpirmahin ang dokumento. Tinanggap ito bilang katotohanan. Kinabukasan, bitbit ang kapirasong pag-asa. Nagtungo si Inspektor Santos sa archive ng Department of Health kung saan itinatago ang nga orihinal na medical records ng nga saradong klinika at hospital. Matapos ang masusing paghahanap sa tulong ng isang arkivist, lumabas ang orihinal na medical chart ni Don Arturo mula noong taong 2005. Inilagay ni Santos ang photocopy ni Clara at ang orihinal na dokumento sa ibabaw nga mesa. Pinakumpara niya ang maito, bumilis ang tibok ng puso ng inspektor. Sa orihinal na dokumento, ang cholesterol at blood pressure ni Don Arturo ay nasa borderline lamang nangangailangan ng pag-ingat ngunit malayo sa pagiging critical. Ngunit sa photocopy na isinumite ni Clara sa mga autoridad, ang mga numero ay malinaw na binago. Ang borderline ay naging critical severity. May nakpalsipikan ng dokumento at ginawa iyon bago pa man mamatay ang matanda. Hindi ito isang simpleng atake sa puso, pinlano ito. Inaayos na ang entablado para sa isang perpektong krimen at ang pekeng medical record ang naging gintong tiket upang maiwasan ang otopsiya. Habang nag-iinit ang investigasyon ni Santos, dinala naman sa Digital Forensics Division ang lumang computer na nakuha ni Carlos.
Isang milagro kung bubukas pa ang makinang iyon matapos ang 18 taon na pagkakatago sa isang maalikabok at basa-basang bodega. Binaklas ng mga eksperto ang CPU. Kinulob ng kalawang ang ilang bahagi nito, ngunit ang hard drive sa loob ay himalang nakabalot sa isang protective casing. Walang pisikal na pinsala. Maingat na inikabit ng technician ang lumang hard drive sa isang modernong forensic recovery machine. Sa loob ng ilang oras, puro error at dead sectors lamang ang lumalabas sa screen. Ngunit hindi sumuko ang technician. Dahan-dahan, pilit nitong binabasa ang nga natutulog na data mula sa nakaraan. Nang mag-alas 8 gabi, umilaw ang screen. Bumuhos ang libu-libong deleted files, lumang dokumento at internet history. Nakatitig ang teknisyan sa monitor. Halos hindi humihinga habang binabasa ang na-recover na search history mula sa buwan bago mamatay si Don Arturo. Hindi ito mga simpleng paghahanap sa internet. Ang mga salitang ginamit ay nagpapahiwatig ng isang madilim at nakakakilabot na intensyon. Mga kemikal na nagiging sanhing heart attack, paanong hindi makikita sa blood test ang lason, at magagamot na nabibili sa botika na nakamamatay kapag sumobra. Agad na dinampot ng technician ang telepono at tinawagan si Inspector Santos. Sir, kailangan niyo pong makita ito. Lumabas na ang deleted files mula sa computer. May nag-research kung paano pumatay nang walang iniwan ng bakas. Napatayo si Santos mula sa kanyang upuan. Ang lahat ng ebidensya ay unti-unting nakapagtuturo kay Clara, ang palsipikadong dokumento at ang search history. Ngunit habang tinititigan ng technician ang screen, may isa pang file na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang lumang email draft na hindi naipadala. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mata. Sir, nanginig ang boses ng technician sa kabilang linya. Hindi lang search history ang nandito. May nakita akong sulat at hindi si Clara ang sumulat nito. Halos liparin ni Inspector Renato Santos ang kahabaan ng kalsada pabalik sa presinto. Hindi alintana ng matandang pulis ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang madulas na kalsada. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay ang huling sinabi ng forensic technician sa kabilang linya. May sulat sa lubang computer. At hindi ito galing kay Clara. Nang pabagsak na buksan ni Santos ang pinto ng Digital Forensics Division, bumungat sa kanya ang teknisyan na namumutla, tila nakakita ng multo. Walang inaksayang panahon ang inspektor. Naglakad siya nang mabilis papalapit sa nagliliwanag na monitor ng lumang computer. Ito po sir, nanindinig na itinuro ng technician ang isang nakabukas na window sa screen. Isang lumang email draft mula sa isang Yahoo account. Taong 2005 pa ito ginawa, ilang linggo lamang bago mamatay si Don Arturo. Hindi ito kailanman naipadala, nanatiling nakatago sa drafts folder, naghihintay na mabasa. Sender, Mateo Cruz, 82@yahoo.com. Nanlamig ang buong katawan ni Inspector Santos habang binabasa ang mga salitang nakapalob sa mensahe. Patawarin akong Diyos sa manangyayari. Wala akong laban kay Clara. Siya ang nakplanong lahat. Gusto niyang lagyan kong gamot ang tsaani, Don Arturo araw-araw para unti-anting humina ang puso nito. Ayaw kong gawin, pero binantaan niya ako. Kapag hindi ako pumayag, ipapakulong niya ako sa kasong pagnanakaw nga alahas. Hawak niya ang buhay ko at binayaran niya akong malaki para manahimik. Kung mamatay man ang matanda, gusto kong malaman ng mundo na hindi ko ito ginusto. Ginawa lang akong kasangkapan ng sarili niyang anak. Walang tatanggap resipien ang email. Tila ba isinulat ito ni Mateo bilang isang pagsisisi, isang sigaw ng konsensya sa gitna ng madilim at tahimik na gabi sa loob ng mansyon, ngunit naduwag siyang ipadala ito sa takot na malaman ni Clara. Sumandal si Santos sa kanyang upuan, nararamdaman ang bigat ng katotohanan.
Ang lahat ng teorya ay naging malinaw na larawan. Ang caregiver na kinuha ni Clara ay hindi tagapag-alaga. Siya ang naging tahimik na berdugo. Kinabukasan, habang patuloy na bumubuhos ang ulan, bumuo ng isang maliit at lihim na task force si Inspector Santos. Ang unang misyon, hanapin si Mateo Cruz. Hindi ito naging madali. Matapos ang pagkamatay ni Don Arturo at ang mabilis na pag-claim ni Clara sa bilyon-bilyong insurance at mana, bigla na lamang naglaho na parang bula ang caregiver. Walang record sa SSS, walang bagong lisensya, walang anumang bakas sa Maynila, ngunit may isang bagay na hindi matatakasan kahit na sinong nagtatago ang nakaraan sa pamamagitan ng masusing paghahanap sa mga lumang birth certificate at tulong ng mga lokal na pamahalaan. Natuklasan nilang nagpalit ng pangalan si Mateo. Kilala na siya ngayon bilang Mando at namumuhay ng tahimik bilang isang magsasaka sa isang liblib na barangay sa paanan ng bundok sa Batangas. Tumulak ang grupo ni Santos patungong Batangas. Madilim na nang marating nila ang dulo ng sementadong kalsada at kinailangan nilang lakarin ang maputik na daan patungo sa isang maliit na kubo na napapaligiran ng magapuno ng mangga. Walang kuryente sa paligid, tanging ang andap-andap na liwanag ng gasera mula sa loob ng kubo ang nagbibigay ng senyales na may tao roon. Kumatok si Santos. Tatlong mabibigat na katok na nag-eko sa tahimik na gabi. Tumahol ang mga aso sa di kalayuan. Dahan-dahang bumukas ang pinto na gawa sa kawayan. Isang lalaking nasa edad 50 ang sumilip. Malalim ang mga mata nito, suno ang balat sa araw at halatang pagod sa buhay. Nang ilawan ni Santos ang kanyang sariling mukha at ipakita ang kanyang badge, walang gulat na rumehistro sa mukhang lalaki. Imbes na tumakbo o makaila, bumaksak ang nabalikat nito. Tila ba may isang napakabigat na bato na biglang naalis sa kanyang dibdib. 18 taon, paus at nanginginig na bulong ni Mateo, ang mamata ay unti-unting napunong luha. 18 taon, kung hinihintay ang katok na ito. Araf-araf, gabi-gabi, naririnig ko ang boses ni Don Arturo. Walang posas na kinailangan. Kusang sumama si Mateo pabalik sa Maynila sa loob ng malamig na interrogation room sa harap ni Inspector Santos at ng isang video camera na tahimik na nagre-record ng bawat salita. Ibinuhos ni Mateo ang dalawang dekadang pihati at sikreto. Ikinuwento niya kung paano siya nilapitan ni Clara. Nangangailangan noon si Mateo ng malaking pera para sa operasyon ng kanyang inang may sakit. Ginamit iyon ni Clara. Una, inalok siya ng malaking sweldo para maging caregiver. Ngunit nang makapasok na siya sa mansyon, nagbago ang ihip na gahangin. Ipinakilala ni Clara ang Pilano, isang gamot na walang amoy at walang lasa na bibili lamang sa black market. Ang tanging gagawin ni Mateo ay halo ang dalawang patak nito sa paboritong chamomile tea ni Don Arturo tuwing gabi. Unti-unti nitong pababagsakin ang tibok na puso na matanda na makreresulta sa isang natural na atake sa puso. Walang bakas sa dugo kung hindi gagawa ng malalimang otopsiya. Mabait si Don Arturo sa akin, humahagulgol na pagamin ni Mateo. Nakatakip ang mananginginig na kamay sa kanyang mukha. Tinuturing niya akong parang anak. Minsan pa nga, binibigyan niya ako na dagdag na pera pambili na gamot na nanay ko. Pero nakatutok ang patalim sa ligo. Sabi ni Clara, kapag nagsumbong ako, palalabasin niyang nagnakaw ako at ipapapatay niya ang pamilya ko sa labas. Natakot ako, sir. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Nakikinig lamang si Santos. Kinokontrol ang sariling emosyon. Ang kwento ni Mateo ay perpekto. Sumasagot ito sa lahat nege tanong, ngunit bilang isang veteranong pulis. Alam ni Santos na ang salita ng isang taong umamin sa krimen ay madaling sirain ng mga magagaling na abogado. Inilapit ni Santos ang kanyang mukha kay Mateo. Malakas ang testimonya mo, Mateo. Pero aminin na natin ang totoo. Isa kang bilyonarya na lumalaban sa isang magsasaka na umamin sa krimen.
Kapag dinala natin ito sa korte, madaling sabihin ng mga abogado ni Clara na gawa-gawa mo lang ito para paktakpan ang sarili mong kasalanan. Sasabihin nilang ikaw ang nag-isang pumatay sa matanda para nakawan ito. Salita mo laban sa salita niya. Bakit kami maniniwala sa iyo? Bumaksak ang katahimikan sa lupngang maliit na kwarto. Tanging ang ugong lamang ng aircon ang naririnig. Pinunasan ni Mateo ang kanyang nga luha gamit ang likot ng kanyang palad. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang paningin at tinitigan ng diretso sa mga mata si Inspektor Santos. Ang takot at pagsisi kanina ay napalitan ng isang malamig na kasiguraduhan. Dahil kilala ko si Clara, mahinang sagot ni Mateo. Ang boses ay matigas at walang pag-aalinlangan. Matalino siya, pero mayabang. Alam kong darating ang araw na ilalaglag niya ako kapag na-corner siya. Alam kong darating ang araw na tatanggi siya sa lahat. Kaya hindi ako umalis ng walang bitbit na panlaban. Kumunot ang no ni Santos. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng mapait si Mateo, isang ngiting nakukubli ng matinding sakit. Noong gabi bago ang libing ni Don Arturo, nakita kami ni Clara sa likod ng bahay. Ibinigay niya sa akin ang huling bayad, isang seke at isang malit na bag ng cash. Pero may isang pagkakamali si Clara, Inspektor. Dahil sa kaba niya na baka magsalita ako, may pinapirmahan siya sa akin. Isang kontrata ng pananahimik. At ang dokumentong iyon. Isinulat niya mismo gamit ang sarili niyang kamay at may pirma naming dalawa. Napigil ni Santos ang kanyang pahinga. Isang nakasulat na ebidensya mula mismo kay Clara. Nasaan ang papel na iyan? Madiin na tanong ng inspektor. Tumitig si Mateo sa salamin ng interrogation room, tila kinakausap ang mamulto ng nakaraan. Nakatago, inspektor. Nakatago sa isang lugar na kailanman ay hindi maisip ni Clara. Pero para makuha natin iyon, kailangan nating bumalik sa simula. Kailangan nating hukayin ang puntot na kailanman ay hindi nabuksan. Ang sementeryo pampubliko sa Batangas ay balot ng makapal na hamog at nakakabinging katahimikan nang dumating ang grupo nina Inspektor Santos. 2:00 ng madaling araw at ang tanging ilaw na gumagabay sa kanila ay ang mga flashlight na tumatagos sa manipis na ambon. Nangunguna sa paglalakad si Mateo, bitbit ang isang kalawanging pala. Bawat hakbang niya sa maputik na daan ay tila may kasamang bigat ng 18 taong pagdurusa. Huminto siya sa isang lumang nitso na gawa sa semento, walang pinturang palamuti, tanging isang kupas na lapida na may pangalan ng kanyang ina ang nagsisilbing tanda. Namatay ang ina ni Mateo 3 taon matapos ang pagpaslang kay Don Arturo. Dahil sa matinding takot na baka haluhugin ni Clara ang kanyang nga gamit, naisip ni Mateo ang pinakaligtas na taguan. Walang sinuman ang mag-isip na halukain ang puntot ng isang mahirap na matanda sa probinsya. Walang sinuman ang mangahas na lapastanganin ang himlayan ng ngapatay. Nagsimulang mahukay ang magatauhan ni Santos. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bato at lupa ay umaling-aungaw sa tahimik na sementeryo. Makalipas ang halos 1 oras ng pagbubuwal ng semento at paghukay ng basa at malakit na lupa sa gilid ng kabaong, tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Isang lumang latang biskuit, binalot ng makapal na tape at inilagay sa loob ng 3 patong-patong na plastik. Maingat itong iniyahon ni Santos. Nang buksan niya ang lata, bumungat sa kanila ang isang brown envelope. Sa loob nito ay ang dokumentong nagtataglay ng pinakamadilim na sikreto ng pamilya. Isang kasunduan, isinulat mismo ni Clara na nagdedetalye na halagang 50 milyong piso bilang kabayaran sa habambuhay na pananahimik at tulong medikal na nawi sa paglisan ng pasyente. Sa ibabang pahina, malinaw na nakaguhit ang pirma ni Clara at ni Mateo na may petsang 1 araw bago ang libing ni Don Arturo. Naramdaman ni Santos ang pagtayo ng kanyang balahibo. Hawak na niya ang huling piraso ng puzzle. Ang papel na ito ang magiging pako sa kabaong ni Clara. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila ba walang nangyaring bagyo. Sa loob kang marangyang mansyon sa Ayala, Alabang,
tahimik na nakakape si Clara sa kanyang balkonahe, nakasuot kang mamahaling silk robe. Tila ba ang pagbabanta niya kay Carlos noong gabing ng kanilang pag-awi ay isa lamang masamang panaginip? Wala siyang kamalay-malay na sa mga oras na iyon. Nakapalibot na ang mga sasakyan ng pulisya sa buong subdivision. Walang pagdadalawang isip na binuksan ni Carlos ang malaking gate nang marinig niya ang sirena. Ang kanyang mukha ay puyat, walang kulay, ngunit may bahid ng nakakapasong ginhawa. Sa wakas, matatapos na ang kanyang bangungot. Umakyat sina Inspektor Santos sa ikalawang palapag at hinarap si Clara. Hindi nagbago ang reaksyon ng bilyonarya. Nakataas ang kanyang kilay, malamig ang mga mata, tila ba mga abala lamang sa kanyang umaga ang mga unipormadong armadong lalaki sa kanyang harapan. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok sa pamamahay ko? Matigas na tanong ni Clara, hindi man lang ibinababa ang kanyang tasang kape. Alam ba ninyo kung sino ang kinakausap ninyo? Isang tawag ko lang sa mayor, matatanggal kayo sa serbisyo. Hindi natinag si Santos. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuha ang posas mula sa kanyang baywang at tinitigan si Clara ng diretso sa mga mata. Clara Azuncion, inaaresto kita sa salang pagpaslang sa iyong amang si Don Arturo Azuncion. May karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay maring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Isang mapalang tawa ang pinakawalan ni Clara. Pakpaslang 18 taon na ang nakalipas. Natural ang pagkamatay ng papa ko. Nakita iyon doktor. Nababaliw na ba kayo o sadyang nagahanap lang kayo ng atensyon? Walang sinabi si Santos. Ibinuka lamang niya ang isang asul na folder at ipinakita ang photocopy ng kontratang nahukay nila mula sa sementeryo. Nang makita ni Clara ang sarili niyang sulat kamay at ang kanyang pirma sa ibaba ng papel, biglang naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mapang-asar na ngiti ay napalitan ng matinding gulat at takot. Nahulog ang tasa ng kape mula sa kanyang mga kamay at nabasag sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Nanginginig ang kanyang ngalabi habang binabasa na kanyang nga mata ang dokumentong akala niya ay matagal nang naging abo. Sa sandaling iyon, alam niyang natalo siya ng isang hamak na magsasakang ginawa niyang kasangkapan. Tahimik at walang kalaban-laban siyang pinosasan at inilabas ng mansyon, habang nakatingin lamang sa malayo si Carlos. Sa loob NG interrogation room sa presinto, malamig ang simoy NG aircon. Umupo si Santos sa harap ni Clara. Dumating ang isang kilalang at pinakamahal na abogado sa Pilipinas upang ipagtanggol siya. Ngunit kahit ang abogado ay hirap humanap ng butas sa tumpok ng nga ebidensya, ang palsipikadong medical record, ang search history sa lumang computer, ang testimonya ni Mateo, at ang pinakamabigat sa lahat, ang kontrata. Napayuko si Clara. Nawala na ang kanyang pagiging matapang at palaban. Tila ba gumuho ang kanyang mundo. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay basag at puno ng hinanakit. Hindi niyo naiintindihan, bulong ni Clara habang tumutulo ang maluha sa kanyang pisngi. Ginawa niya akong bilanggo. O binigay niya sa akin ang lahat ng luho. Nakapag-aral ako sa magagandang eskwelahan. Pero hindi niya ako hinayaang mabuhay. Kontrolado niya kung sino ang kakausapin ko, kung sino ang mamahalin ko, kung saan ako pupunta. Anak niya ako, pero ang turing niya sa akin ay isang pamumuhunan na kailangang bantayan. Araw-araw, hinihintay ko siyang mamatay para makalaya ako, pero napakalakas niya. Napakalakas niya at pakiramdam ko, ako ang mauunang mamatay sa sobrang sakal. Nakikinig lamang si Santos. Walang awa o simpatiya sa kanyang dibdib. Isang klasikong rason ng isang taong nabalot ng kasakiman, pilit na binibigyang katwiran ang isang karumal-dumal na gawain. Kaya mo siya nilason. Kaya mo binayaran si Mateo para unti-unting patayin ang sarili mong ama. Mading tanong ng inspektor. Tumango si Clara, patuloy ang pagagos ng kanyang ngaluha. Tila ba isa na itong buong pagamin?
Handa na si Santos na isara ang folder at ipasa ang kaso sa piskalya. Tapos na ang 18 taong paghahanap sa katarungan. Ngunit bago pa man makatayo si Inspektor Santos, biglang nag-angat ng tingin si Clara. Ang maluha sa kanyang mamata ay natuyo. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging malami, kalkulado, at walang emosyon. Isang malademonyong ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Tinitigan niya si Santos na tila ba may alam siyang isang malaking lihim na makakapagbago ng lahat. Inspektor, panimula ni Clara, ang boses ay naglalaman ng kakaibang pahiwatig. Ang aking asawa, ang mabait at inosenteng si Carlos. Siya ang pumunta sa inyo, hindi ba? Siya ang nagbigay ng lumang computer. Siya ang nagmukhang biktima sa kwentong ito. Kumunot ang no ni Santos. Ginawa lang niya ang tama. Natakot siya nang umamin ka noong gabi ng pag-away ninyo. Lumakas ang mapaklang tawa ni Clara, umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng interrogation room. Takot? Wala sa bokabularyo ni Carlos ang salitang takot. Hanggang ngayon, naniniwala ba kayong nagising lang siya isang umaga at nagpasya siyang maganap ng katarungan para sa isang matandang hindi man lang niya nakilala? Sumandal si Clara sa kanyang upuan. Idinikit ang napinosasang kamay sa mesa at matalim na tumitik sa pulis. Alamin niyo kung saan nanggaling si Carlos bago ko siya pinakasalan. Alamin niyo kung gaano kalaki ang utang niya sa mga sindikato ng sugal sa Macau. Hindi niya hinalungkat ang bodega ko para hanapin ang katotohanan tungkol sa papa ko. Hinalungkat niya iyon dahil naghahanap siya ng ebidensya para ma-blackmail ako at makuha ang lahat ng pera ko. Nanlamig si Santos. Bigla niyang naalala ang reaksyon ni Carlos kaninang umaga. Hindi iyon takot, kundi isang nakakapanindig balahibong tagumpay. Ngumiti ng malapad si Clara at idinikdik ang huling salita na magpapabagsa sa lahat ng inaakala nilang totu. At alam niyo ba kung bakit nagaway kami noong gabing iyon, Inspektor? Dahil nalaman kong ang lalaking pumunta sa inyo para isumbong ako na isa akong mamamatay tao ay ang mismong lalaking unti-unting naglalagayng lason sa pagkain ko nitong nga nakaraang buwan. Bumagsak ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng interrogation room. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang mabigat na pahinga ni Inspektor Santos. Tinitigan niya si Clara. Hinahanap sa mga mata nito ang anumang senyales ng pagsisinungaling o pag-imbento ng kwento para lamang makaganti. Ngunit wala. Ang nakita niya ay ang mamata ng isang babaeng tanggap na ang kanyang kapalaran, ngunit desididong kaladkarin pababa sa impyerno ang taong nagtraidor sa kanya. Karmang walang patawad. Iyan ang unang pumasok sa isipan ng inspektor, ang babaeng walang awang lumason. Sa kanyang sariling amagamit ang patak-patak na kemikal 18 taon na ang nakalipas, ay unti-unti rin palang nilalason ng mismong lalaking pinili niyang makasama habang buhay. Walang inaksayang oras si Santos. Agad siyang nagutos na isailalim si Clara sa isang komprehensibong toxicological blood test sa pinakamalapit na ospital. Kasabay nito, lihim siyang nakpadala ng isa pang pangkat ng mga investigador pabalik sa mansyon sa Ayala, Alabang. Ang utos ay malinaw, haluhugin ang lahat ng personal na gamit ni Carlos, ang kanyang sasakyan, ang kanyang opisina, at bawat sulok ng bahay na madalas nitong pinupuntahan. Habang hinihintay ang maaresulta, nakaupo si Carlos sa waiting area ng presinto. May hawak siyang isang baso ng mainit na kape na inialok ng isang bagitong pulis. Sa kanyang isipan, tapos na ang laban, nakamit na niya ang tagumpay. Ilang araw na lamang at may lilipat na sa kanyang pangalan ang naiwang kayamanan ni Clara bilang legal na asawa nito, lalo pat makukulong ito sa habang buhay. Ngumiti siya ng lihim, iniisip kung paano niya mababayaran ang manakbabantang sindikato sa Macau at kung paano siya magsisimula ng bagong buhay sa Europa. Ngunit ang kanyang matamis na pagpapantasya
ay biglang naputol nang bumukas ang pinto ng opisina ni Inspektor Santos. Lumabas ang matandang pulis, madilim ang mukha at may hawak na 2 pirasong papel. Hindi ito nag-isa. Kasunod nito ang 2 armadong opisyal na may bitbit na posas. Napatayo si Carlos. Pilit na inilalabas ang kanyang pinakamagaling na pagarte bilang isang inosente at naguguluhang asawa. Inspektor, kumusta po? Nakuha niyo na po ba ang buong pag-amin niya? Sana naman ay mabigyan na ng hustisya ang biyenan ko. Hindi sumagot si Santos. Lumapit lamang ito. Inilapag ang baso, NG, kape na hawak ni Carlos at mabilis na ipinulupot ang malamig na posas sa mga pulso nito. Ano to, Inspektor, nagkakamali kayo. Ako ang nagsumbong sa kanya. Ako ang tumulong sa inyo. Nagsimulang magwala si Carlos, ang kanyang boses ay pumipiyok sa matinding gulat at takot. Namumutla ang kanyang mukha habang pilit na nakpupumiglas mula sa mahigpit na hawak ng mga pulis. Inangat ni Santos ang unang papel sa kanyang kamay. Ito ang resulta ng blood test ng asawa mo, Carlos. May nakitang mataas na antas ng arsenic at thallium sa kanyang dugo. Mga heavy metals na unti-unting sumisira sa kanyang mga internal organs. Kung hindi siya naaresto ngayon, marahil ilang buwan na lang ay babagsak din siya sa isang natural na atake sa puso na tulad ng nangyari sa kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Natuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Inilabas ni Santos ang ikalawang papel, kasama ng isang maliit na transparent na plastic bag kung saan nakapalob ang isang maliit na bote na naglalaman ng malinaw na likido. At ito ang nakuhang ng tauhan ko na nakatago sa loob ng compartment ng gulong reserba ng sasakyan mo kasama ng demand letters mula sa isang sikat na kasino sa Macau kung saan may utang kang halos 200 milyong piso. Gumuho ang mundo ni Carlos. Ang kanyang matuhod ay nanghina at halos bumaksak siya sa sahig kung hindi lamang siya hawak ng 2 pulis. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang inaasahang yaman at kalayaan, lahat ay naging abo sa harap ng kanyang mata. Inakala niyang siya ang pinakamatalinong manlalaro sa laro ng kasakiman. Ngunit hindi niya naisip na ang babaeng sinusubukan niyang linlangin ay mas matagal nang nakikipaglaro kay kamatayan. Kinabukasan, naging laman ng lahat ng pahayagan at balita sa buong Pilipinas ang karumal-dumal na kwento ng pamilya Asuncion. Isang kwento kung saan walang inosente, walang biktima at walang bayani. Si Mateo, ang magsasakang nagtagong ng lihim ng halos 2 dekada, ay nahatulan ng mas mababang sentensya dahil sa kanyang buong kooperasyon at pag-amin. Ngunit kailangan pa rin niyang pagbayaran ang kanyang naging papel sa krimen sa loob ng pambansang piitan. Si Carlos ay sinakdal para sa attempted murder. Ang lalaking nangarap na maging bilyonaryo ay nakakulong ngayon sa isang masikip at mainit na selda. Araw-araw na nanginginig sa takot dahil alam niyang may mga nakapasok na tauhan ang sindikato ng Macau sa loob ng kulungan upang singilin ang kanyang buhay. At si Clara, ang tagapagmana na pumatay sa sariling ama para sa kalayaan at yaman. Siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong para sa kasong parricide. Ibinilanggo siya sa isang malamig at madilim na pasilidad ng Correctional Institution for Women. Walang designer bags, walang malambot na kama, walang kalayaan. Ang bilyon-bilyong pisong ninakaw niya mula sa buhay ng kanyang ama ay na-freeze ng gobyerno at kalaunan ay ipinamahagi sa mga charity at ibinalik sa kaban ng bayan. Naiwan siyang walang-wala, unti-unting inubos ng lason na itinanim ng sarili niyang asawa sa kanyang katawan, isang araw-araw na paalala ng kanyang sariling kasalanan. Ang malaking mansyon sa Ayala Alabang ay naiwang walang tao.
Pinutol ang kuryente at unti-unting binalot ng matatas na damo ang magandang hardin. Naging isang tahimik na sementeryo na mga patay na pangarap at walang hanggang kasakiman. Isang gabi, habang nag-ikot ang gwardiya na subdivision sa labas na inabandon ang mansyon, may napansin siyang kakaibang anino na nakatayo sa biyanda ng ikalawang palapag. Isang figura ng matandang lalaki na nakasuot ng simpleng kamisa de chino, tahimik na nakatingin sa kawalan. Nang kurapin ng gwardiya ang kanyang nga mata, bigla itong naglaho kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Tapos na ba talaga ang kwento o hanggang ngayon? May mga sikreto pa ring nakabaon sa ilalim ng mamatitigas na pader ng mansyon, nahihintay ng susunod na biktima ng yaman at kasakiman. Kayo ba? Gaano niyo ba talaga kakilala ang taong natutulog sa tabi niyo gabi-gabi?